Basahan mga posters para sa detalye. PDOH FDA CFRR Permit Number 0207 Series of 2014. Ang promo sugdan sa Mayo 5 hangtod Agosto 2, 2014. Drink responsibly. Itatakbo na! Itatakbo sa bahay mo! Marimen ang radyo mo! Itatakbo sa sasakyan mo! Marimen ang radyo mo! Itatakbo sa opisina mo! Marimen ang radyo mo! Itatakbo sa radyo mo! Sa radyo mo! Oras sa Pataka ala 7:20 sa Bintaga. RMN. RMN News. Diretso Balitang Iligan. Headlines. Don Tiksan, gisanong lamang ang hagit sa Chief of Staff sa Mayor hinungdan nga nakadesisyon kining ni-withdraw sa iyang suporta. Pag-reconcile sa mga lidera sa syudad, ginagawa na lang ang paabot ang sinugaling matiwana. Pagpasirado sa labayanan ng basura sa Barangay Abuno, wala sa pagdideklara sa Banang Tiksona. Congressman Del Monte malauno nga matibawas ng C3 project sa dili pa matapos ang tuig 2014. Sa balitang negosyo, ang mga Pinoy walang igo nga kabangan na mas misaka pa. At sa atang balitang sports sa 2015 palarong pambansa, plano ipagayon sa Coronadal City. RMN News. Diretso Balitang Iligan. Mga kasama na ang Bintaga, ang Miyerkules karon, Mayo 7, 2014, live, gikan din sa Amini Center. Sa ngalan ni kasama ng Ramilin Borong, kini sa kasama ng Jesse Chris Kinabato, matun kaniya sa atang mga balita karon Bintaga, alang sa atong diretsyo Balitang Iligan. RMN News. Diretso Balitang Iligan. Unang hanay sa tuang balita. Gatag kaniya sa may tinga si Johnny. Sa Johnny, walay mawala ang nakahumot di sa ibulag pa sa adlaw. Isanong lamang ni Mr. Brandon Tikson ang hagit sa Chief of Staff ni Mayor Sal Surhensya na daw wala kini siya kinahanglan sa mayor hinungdan ang nakadesisyon kini sa pag-withdraw sa iyang suporta na unta kaalyado man kini sila sa nakalawing eleksyon. Matod pa ni Tikson ang wala magpasabot na bisan i-withdraw na niya ang iyang suporta sa mayor. Atuan na siya sa laing pundok. Buot lamang ng klaruhin na walay bayad politika ang iyang pag-withdraw og suporta sa kasampangang administrasyon. Gani sumala pa ni Tikson, magpabilin siya muhatag sa iyang serbisyo lakip ang bisan unsa man niyang opinyon tungod og alang sa katawan ingon man kalabuan sa dakbiyan sa Iligana. Kanang akong pag-declare sa withdrawal of support, dili na ingon nga doon na kita kayo ubos, pero i-challenge kita sa buwatan sa mayor, labi na yun sa pamabang si Mr. Milchora Gisela, na kuno andam na ang mayor na mapupol ang relasyon na tali ni Don Jackson o kanina sa mayor. Kana nagpaila lang no, murag daw wala man nila kinahanglan ang atong suporta siguro. Ano pa lang yan, ni Mr. Brandon Tikson, inanong namin sa radyo na nationwide. Hindi nga balita, ihatod kaninyo sa nagtinga sa Downey. Sa Downey, walay mawala ang nakahumot o bisag ibulag pa sa adlaw. Radyo mo nationwide. Kini mo sunod nga na isa pa ang balita, ihatod kaninyo sa nagtinga sa Kamay. Sa Kamay, sa Skin Habulin, Roman sa Sorries, and Kamay Passion Papaya. Milagro na lang ang pabuton araw na mag-uyo na ang mataguna-una sa mga lidero sa syudad. Paliwala kini sa padayon na wala pagkasinabtanay karon sa mga opisyal sa syudad, gikan sa executive o legislative. Di panginaot ni Mr. Brandon Tikson na naunta madala sa mga pag-ampo sa katawhan na magkahiyon sa mga lidero sa Iligan araw na masabutan ng ilang mga tubo o tinguha sa pagpalambo sa syudad. Mato pa ni Tikson kung ugali man na marisulba sa mga opisyal sa syudad ang ilang bangi ana kanino ang suporta sa paghatag og maayo nga mga solusyon tungod og anang sa dakbayan sa Iligana. Mga patay kaigayunan na magkauli ang mga maayong kabubuton tali sa sanggunian o sa pisina sa mayor, ang akong ikatubag ni mga milagro na lang tingali. No? At kanan na lang sa ating mga pag-ampok sa pagkakaroon wala ko yung nakita, dili pa na ako matagan o dili na ito matag na kung kano sa mahitabo ang ako na nagiingon, ihangad na lang ka na sa langit. Ang pamahayag ni Mr. Brandon Tikson nga nang nabi sa radyo na nationwide. Hindi nga balita, iapin kaniya sa may tinga sa Kamay sa Skin Habulin, Roman sa Sorries, and Kamay Passion Papaya. RMN News. Diretso Balitang Iligan. Kini mo sunod na balita mga kasama, iapin kaniya sa may tinga sa Tanga.
Ipaklaro ni Mr. Dondon Tixon nga sukad o bisan usa ka higayon wala kini mideklara sa pagpasarado sa labayanan ug basura diha sa sitio Fatima Barangay Abuno. Kini tungod dako ang pagtuo ni Tixon nga kun sa higayon masiradaan ang labayanan sa basura daw sa gisinutan niini ang katawan sa iligan gumikan mas mo grabe naman unya ang problema sa basura sa syudad. Di katingala na lang niini og dako kun ngano nga tabunan man sa nagbumala sa basura ang problema nga boton ta masulbad sama na lang sa pagpatabo niini aron dili manimaho gumikan sa basura sa nasampit na lugar. Daghan ng mga residente sa Abuno ang gareklamo gumikan sa kabaho ug daghan ng langaw nga unta kami prosko man kaayo ang hangin sa maong lugar. Sukat-sukat nga naa din ang basura. Latwan, siya kausa lamang nag-ingon ako nga pasira. Taliwala sa mga kapalpakan dito, kakulangon dito sa pag-manage sa itong basura dito, labayanan sa basura sa Fatima. Wala gid ako mingon nga ipasira. Kaya nasayod ko, kung ipasira ta ka na, dahil akong isilutan ang tanang katawhan sa dakbayan sa iligan. Gamay naman ang atong gihangi nga tabunan lamang, aron dili manimaho. Ang pamahayag ni Mr. Dondon Tixon nga nung nabi sa radyo na nationwide. Kini nga balita, gihatod kaniyo sa mga tinwa sa Tanga. Radyo mo nationwide. Nagtuo si City Councilor Attorney Manny Salibay nga posibleng wala ng kinahanglanan sa kasamtangang administrasyon ang suporta sa kanhi mga kaalyado nini sa eleksyon nilunggan nga naghinay-hinay na usab kini sila og withdraw sa ilang suporta. Matod pa ni Salibay adunay tag-sa-tag sa kadesisyon ang matag individual. Ini man katungod sa iyang paghatag og suporta ni bisan kinsa man nga buotan nining suportaan apan kun ugaling makita nila nga daw gibaliwala na lamang sila sa usa ka tawo ang ilang gipakitang suporta panahon na usaba sa paglayo o pagdesisyon sa paglikaw nini. Sumala pa ni Salibay adunay mga dagkong panlantaw ang kamig suporta sa kasamtangang administrasyon aron matabangan kini sa iyang pagdumala sa syudad apan lisod ang pagtabang kung walay ipakitang interes ang tabanga. Ani mo nga dili kinahanglan nimong kuan imong tabang ayaw gikon ayaw gi-offer kay ang mitabuan na himuon pa kang dautan o mao gini kita pipila sa mga tao sa imo lang gikaingon nga mi-withdraw sa ilang kuan sa ilang suporta. Ang pamahayag ni City Councilor Attorney Manny Salibay nga nabi sa radyo na nationwide. RMN News, Diretso, Balitang Iligan. Nagmalauman si Iligan City Lounge District Congressman Vicente Vart Bernardo Jr. na matibawas na ang Circumferential Road 3 o C3 project sa Sinakbayan sa Iligan sa dili pa matapos ang tuig 2014. Kinihiman ana sa 90% ang matibawas sa panayon na nagitabaw karon nga City Road. Gani aduna na ipipila ka bahay na diha sa Bungaan Santa Elena ug tubod na maagian na sa nasakyanan. Gipatina sa kongresista si Dayo nga matibawas ang C3 project 100% nga makunuran na ang kabalda sa trapiko sa sentrong bayan sa syudad. Fully possible na, no? Kanang Bukaan, Santa Elena, Tubod. Pero dili iiwan nga 100%, only 95%. Tuwing ano na siya 70 million nga gigahin para sa slow protection. Hopefully next year, no? Totally mahuman na kita siya. Ang pamayag ng Iligan City Law District Congressman Vicente Vart Bernardo Jr. nga nabi sa radyo na nationwide. Radyo mo nationwide. Dili himong rason ang C3 sa naoktamang na plano sa administrasyon ni Mayor Sal Solhencia sa pagpasirado sa southbound terminal. Kinamigibutyan ni Iligan City Law District Congressman Vicente Vart Bernardo Jr. Gumigan aduna may time frame ang proyekto ng C3 kung kanus ang mahuman. Gani natin pa ni Belmonte ang ngayon nga ibutang sa C3 ang terminal apan wala kung kining na mahuman. Sumalapan ni Belmonte nga dili makita nga mismanage ngayon o mismanage gayud ang dakbayan sa Iligan. Gumikan sa pagpamataka lang nila sa paghimo og desisyon na walay kasiguraduhan. Kanang southbound terminal, alayan nga ibalhin sa C3. Pero wala pa nila ang C3 nga mahuman. Dili imuon nga rason ang C3. Diyan mo nakita nga mismanage yun ang atong dakbayan. Ano man, nag-decision siya nga ibalhin ng southbound, nung ibatikos, C3 na hinuon ang hinungdan nga ato na may timetable na ang C3. Ang dako nga project, it will take 3 to 5 years. Tungod ka na dili utang. Ang bilang pamahayag ng Iligan City Law District Congressman Vicente Vart Bernardo Jr. nga nabi sa radyo na nationwide. RMN News, Diretso, Balitang Iligan.
Napirmahan na kagapong adlaw ang joint resolution sa pag-awag sa sumurang panlalawigan sa Lano del Norte ng unang zones of peace. Ang panangtungaan, di pangunahan sa Department of Education Lano del Norte ang pagpirmahay kagapong adlaw. Kaubanan na nagkaroon sektor, Philippine Army o Philippine National Police sa pagkikinabi sa radyo mo nationwide na tiniman o Malinda Buhay Lungsod ang Schools Division Superintendent sa Japed Lanao na unang lakang palang kini aron na madusos ng gurang panlalawigan ang mga katuyuan o aron na deklara na nga zones of peace ang panangtungaan sa Lano del Norte. Tungol niini nga maprotektahan sa Department of Education ang seguridad dili lang sa managtuha kundi lakip ang mga magtutudlo. Nakita man ko ako nagkikimahan yung proteksyon na nato mga bata o nato mga magtutudlo o yung atong iskilan mismo diri sa Lano del Norte. Ang ato magong iimbito sa Department of Education is education for all. Kung madao ka nga itong iskilahan, dili mag-iskila sa mga bata. Kung ato mga maistra, mahadlok na sa kabukiran kay mas-threaten sila sa ilang security, di na tumutudlo na sa mga bata. Tumudlak off sila, di na sila kumakabot ang education for all. Muni nga, nakonceptualize ni siya o ani nga mga leaders sa Lano del Norte. Ang tingog ni Ma'am Malinda Buhay Lungsod ang Space Division Superintendent sa DepEd Lano del Norte nga ninabi sa radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide. Diretso sa Nego. Sa balitang negosyo, sa usa ka bagong survey sa Social Weather Station sa unang bayan sa tuig 2014, nasairan na 53% ng Pilipino o anaa sa 11.5 million ang nikonsiderang adunay walang insaktong kaptangan sa 2014 full figures nga gipagawa sa Business World natin Lunes sa gabi niubo sa 55% natin Disyembre 2013 apan mas mitaas sa 2013 average og usa ka puntos na sa remsad na 39% ana sa 8.5 million ka mga pamilya ang miangkon nga kulang sila og pagkaon. Let's get ready to rumble! Diretso palaro. Giplansya na ang pagpangita o mamahimong venue alang sa 2015 na palarong pambansa samtang nagpadayon pa ang aktibidad sa 2014 sporting events dito sa Laguna. Mato pa ni Coronadal City Mayor Peter, nagtuo sila nga mahimo sa ilang syudad ang ikatuloy kaligayon ang pag-host niini. Magamit natin ba nila ang experience o expertise sa pagdala sa palaro ilabi na kay kaabag nila ang ahensya sa mga gobyerno sama sa Department of Education at DepEd. RMN News Panahon. Sa tuwang lakat sa panahon, panayon mo na sinapi sa nasod ang isulay sa gikan sa Karagatang Pasipiko karong adlaw. Tungod na nila umana ang nga adunay pagpanaligsik sa kapon ng laban sa kagabion na para ang temperatura ng 35.3 degrees Celsius sa Manila samtang nga miabot sa 38.2 degrees Celsius ang temperatura sa Subic, Zambales. RMN News Diretso Balitang Iligan. Bata ang mga balita o mayroon sa tao o mayroon buntag o mayroon pagpaminaw sa ato ang mga sukindot paminaw karong buntaga o gano'n na sa tayo panawagan kung kinsa tayo nakapunita sa kawalit nga doon importante nga ID sa driver's license, sa SSS card o uban pa palihog lang o hatod o uli din sa RMNDX IC station. Ang nanawagan, gikan ka na ni Anthony Atwil, wala to iyang wallet. So kung kinsa itong nakapunit, palihog lang in town o uli din sa istasyon at siya mga importanteng mga ID sulod sa maong wallet. Gikan ka na ni Anthony Atwil sa Zone 14 na Barangay Abuno. O mayong buntag sa itong mga kagalaan gikan sa FDLO. Sila tinilag sa Sir Nilo nakamonitor sa Austin. Mayong buntag o maayong pagpaminaw sa itong mga kagalaan gikan sa NBIL. Nakamonitor po na sila. Mayong buntag o maayong pagpaminaw sa mga kagalaan nato sa Barangay Suarez o sa Barangay Buroon.
Mga kasama, musunod ang ato ang second portion sa ato ang programang Straight to the Point sa pagparayon sa ato ang hisbutanan o kurang hinay-hinay nga pagkawala o pagdeklara sa withdrawal of support sa pipila kaalyado sa kasamtang administrasyon. Matawag ba kini nga huyang o di epektibo nga manubisyo sa katawang iliganon. So, yun na kasama yung nabati ang mga pamangyaga sa pipila na to ka mga nagpakabarang katawan nini sa iligana karabot sa ato ang hisgutanan. O yan na sa ato ang second portion sa programang Straight to the Point sa alas 7:30 hangtod sa alas 8:30 sa buntag. Sa ngalan na namin kasama ng Ramil Imburong, kini sa kasama ng Jesse Grace Kinabato, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Oras sa Tataka alas 7:35 sa buntag. Oras gapon kaniya sa radyo sa Bonox, daming lamang inumana sa San Miguel Beer. Samahan na lang katulad. Tatak RMN. Ate, pabili po, isang bote nga dyan ng mountain bike, isang bote na rin ng iPad. Isang bucket ng scooter. Ang prices na yan, pwedeng mapanalunan. Dwight Alzanado, Part 2!